Na-identified na po namin yung dalawang suspect at ito po ay for filing na sa court at sasampahan po namin sila ng homicide in relation to hazing law. Dalawang suspect sa pagkamatay sa hazing ng grade 11 students sa Nueva Ecija, tukoy na ng Philippine National Police. As a consequence, we are trying to provide for chartered flights. No, we're talking to some airline companies so that the chartered flights will be able to accommodate, for example, no less than 300 overseas Filipino workers from Beirut. 63 Filipinos handa nang i-repatriate mula sa Lebanon ayon sa Department of Migrant Workers. Mga kilalang mukha sa politika, isa-isa nang nagpa-file ng Certificate of Candidacy ngayong araw. Pagdinig ng Senado kay Alice Guo, muling isasagawa sa Martes, October 8. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Isa na namang estudyante ang nasawi sa umano'y initiation rites ng fraternity. Ang biktima, isang grade 11 student sa Jaen, Nueva Ecija. Sa ngayon, tukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect sa hazing incident. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Kami po ay nananawagan sa mga kamag-anak ng mga suspect na sana po ay surrender nyo na o surrender na yung dalawang suspect o iba pang mga kasama nito para sa ikareresolba ng kasong ito. Kilala na ng mga otoridad ang dalawang pangunahing suspect sa pagkamatay ng 18 taong gulang na si Ren Joseph Bayan na hinihinalang biktima ng hazing ng isang fraternity sa Jaen, Nueva Ecija. Ayon kay Nueva Ecija Police Director, Police Colonel Ferdinand Hermino, ang dalawang suspect umano ang sumundo sa biktima bago ang sinasabing final hazing at naghatid sa bangkay nito noong linggo ng hapon sa ospital. Na-identified na po namin yung dalawang suspect at ito po ay for filing na sa court at sasampahan po namin sila ng homicide in relation to hazing law. Nais naman ang bagong upong director ng Central Luzon Police na agad marisolba ang kaso. May namatay na biktima ng hazing. Gusto natin sa lalong madaling panahon mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima. Sa ganon, yung mga kamag-anak niya mabigyan ng hustisya yung walang saysay na pagkamatay. Bukod sa dalawang suspect, tukoy na rin umano ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng may-ari ng bahay kung saan sinasabing isinagawa ang hazing at kasama rin aniya ang mga ito sa sasampahan ng kaso. Sinabi pa ni Colonel Hermino na hawak na rin nila ang dalawa pang nakasurvive sa initiation rites na handang tumayong testigo sa kaso. Very important po ito kasi ito yung mga witnesses na talagang nagsasabi na kasama ang mga suspect sa kasong ito. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng mga pulis upang hanapin ang mga nagtatagong suspect. Ang San Pablo National High School, lubos ang pagdadalamhati sa pagpanaw ng isa nilang mag-aaral. Nagpaabot din ang mga ito ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumutang sa pulisya ang isa sa 6 na akusado sa pagkamatay ng grade 11 student na si Rems Joseph Bayan sa San Leonardo, Nueva Ecija kaninang umaga. Ayon sa suspect na hindi mo na ibinigay ang pangalan, humarap siya sa pulisya upang ihayag na inosente siya sa krimen. Dagdag pa niya, hindi sa bakuran nila nangyari ang hazing at wala rin siyang kilala sa iba pang mga akusado. Bagaman umamin nito na miyembro siya ng Tau Gamma Fraternity, matagal na umano siyang inactive sa samahan. Ngayong araw ay isinampa na ng Jaen Municipal Police Office ang kasong murder laban sa mga akusado sa krimen. Ikaw mo lang po. Di po namin bahay, di po namin lupa, di po namin panguran. Malayo. Di po namin naganap ng
Lasabing, hazing, ha? Hindi ko sila nakita, wala ako sa akin ng nangyari yan. Ano lang po ako sa bahay. At wala po akong kilala sa kanila. Iginiit ng Dean ng Faculty of Civil Law Department ng University of Santo Tomas na hindi sila nagpabaya sa kaso ni Atio Castillo. Ito ang naging tugon ni Dean Nilo Divina sa pahayag ng mga magulang ni Horacio Atio Castillo na dapat ring managot ang universidad sa sinapit ng kanilang anak. Ayon kay Divina, may umiiral na polisiya ang universidad para protektahan ang kapakanan ng kanilang mga estudyante. Sa isang pahayag sa official student publication ng UST na The Varsitarian, idinipensa ni Divina ang paaralan at iginiit na hindi nagkulang ang Faculty ng Civil Law sa pagtataguyod sa kaligtasan at kapakanan ng lahat ng kanilang mag-aaral. Si Divina ay isa rin sa mga sinampahan ng kaso kaugnay ng pagkamatay ni Atio Castillo, ngunit naabswelto noong 2018 dahil sa kakulangan sa ebidensya. Naitakda na ng Joint Senate Committee ang susunod na pagdinig ng Senado kay Alice Go sa susunod na linggo. Kaugnay ito ng partisipasyon niya sa mga iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Gayon din ang pagtakas ng dismissed Bamban Mayor kasama ang dalawa pa niyang kapatid at mga posibleng sangkot dito, partikular ng ilang opisyal ng pamahalaan. Pinayagan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang pagdalo ni Alice Go sa pagdinig kasama ang 5 pang nahuling kasamahan umano nito sa POGO operation. Mapapanood sa UNTV News and Rescue ang live streaming ng Senate hearing sa Martes, October 8, simula alas 10 ng umaga. Posibleng dalhin sa isang ospital sa labas ng kulungan ng Bureau of Jail Management and Penology si dismissed Mayor Alice Go. Ito'y matapos payagan ng korte ang hiling ng ahensya na isailalim sa medical check-up si Go kaugnay ng nakitang posibleng lung infection sa kanyang x-ray result. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Actually, naka-receive po kami ng court order para makapagpa-check up siya. And ito naman po ay initiative ng BJMP, hindi po siya nag-request dito. Ilalabas ng selda para ipa-check up sa isang ospital si dismissed Mayor Alice Go. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, pinayagan ng korte ang hiling nilang isailalim sa medical check-up si Go sa isang pasilidad sa labas ng piitan. Naging issue ang kalusugan ni Go nang ilipat siya mula sa Philippine National Police Custodial Center papunta sa female dormitory ng Pasig City Jail. Nakita sa kanyang x-ray result na posibleng mayroon siyang impeksyon sa kaliwang baga, bagamat nagnegatibo ito sa sakit na tuberculosis sa isinagawang sputum test. Ayon sa BJMP, sila na mismo ang nag-request na ipasuri si Go matapos din itong maungkat sa huling pagdinig ng Senado. Initiative ito ng BJMP just to make sure kasi ito po yung concern during the last Senate hearing na pinarating din ng mga senators natin na much better daw po kung pwedeng ipa-check up siya. So nag-request kami ng court order at pinayagan naman ito. Nag-aantay pa ang BJMP ng schedule sa ospital na pagdadalhan kay Go. Aalamin rin nila sa kampo nito kung papayag na magpasuri. Sa ngayon, wala pang tugon ng kampo ng dismissed mayor sa usaping ito. Malakas naman umano si Go at walang nakitang karamdaman batay sa report ng BJMP Doctor. Samantala, iniulat ng BJMP na nailipat na rin sa kanilang facility sa Pasig City ang 5 sa 7 kapwa akusado ni Go sa kasong human trafficking. Maayos naman umano ang kanilang kalagayan at nakadalo na rin sa arraignment. 5 lang po talaga ang natanggap ng BJMP, which is yung female PDL natin. As to yung dalawa, wala pa po kaming natatanggap. Most likely nasa NBI custody. Kinumpirma naman ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na nasa kustodiya pa nila ang 2 pang akusado. Matatanda ang noong 1 linggo, subuko ang 5 sa mga akusado sa NBI Central Luzon, habang sa Anti-Organized Crime Division ng NBI naman ang 2 iba pa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tinatanggap ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang desisyon ng Supreme Court sa kanyang hiling na proteksyon sa ilalim ng writ of amparo. Kahapon inihayag ng tagapagsalita ng Korte Suprema na dinismiss ng Korte ang petisyon ni Roque dahil hindi ito pasok sa kwalifikasyon ng mga dapat mabigyan ng proteksyon. Paliwanag ng Korte, ang writ of amparo ay para lamang sa mga biktima ng extrajudicial killings at enforced disappearances at ng kaparehong mga pagbabanta. Sa kabila nito ay umaasa ang dating opisyal na pagbibigyan ng SC ang kanyang iba pang kahilingan gaya ng pagbabawal sa Quadcom na obligahin siyang dumalo sa mga pagdinig nito at magsumite ng hinihinging mga dokumento. Nasali sa investigasyon ng komite si Roque dahil sa pagdawit sa kanya sa operasyon ng Pogo sa bansa. Naghain na rin ng kandidatura si Senador Amy Marcos kaninang umaga sa ikalawang araw ng Certificate of Candidacy o COC filing ngayong araw. Ayaw namang magkomentaryo ng senadora sa issue kung sakaling i-endorse siya ng Vice Presidente. Naghain na rin ng kandidatura sina dating Senador Vicente Soto III at Panfilo Lacson. Nais umano nilang maibalik ang proper decorum sa Senado. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang hinihiling ko yung endorsement ng lahat. Inihayag ni Presidential Sister at re-electionist Senator Amy Marcos na gusto nitong kausap niya ang lahat. Kaya naman nang tanungin siya kung tatanggapin niya sakaling i-endorso siya ni Vice President Sara Duterte, ito ang naging tugon ng mambabatas. Hindi ko alam, hindi ko pa napapag-usapan yon. Ang akin lang, pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi kanino man, laban pa sa iiba. Mas maigi na. Piliin na lang natin ang sambayan ng Pilipino. Marami naman anyang sumusuporta sa kanya tulad ng mga senior citizen, IP community at maging young farmers. Matatanda ang isinama siya sa senatorial slate ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon pero dumistansya siya rito. Baka hindi ko matiis kapag maanghang na yung sinasabi tungkol sa iba pang sektor. Sabi naman daw sa kanya ng Pangulo ay susuportahan siya. Naghain kanina ng COC si Senator Amy sa ilalim ng Partido Nasyonalista kasama ang kanyang ina, si dating First Lady Imelda Marcos. Samantala, naghain na rin ng kandidaturang sina dating Senate President Vicente Soto III, dating Senator Panfilo Ping Lacson at Senator Lito Lapid. Ayon kay Soto, kapag nakabalik siya sa Senado, target itong maibalik ang proper decorum ng mga mambabatas. Decorum, that will give a better environment not only for the senators or the congressmen but also the resource persons. So proper decorum, parliamentary rules, procedures should be strictly followed. Ganito rin ang pananaw ni Lacson pero hindi naman anya nila hinuhusgahan ang kasalukuyang komposisyon ng Senado. Kung natatandaan ninyo, sabay-sabay kami po papasok sa session hall. Hindi yung parang hinalong palengke. Kung tatanggapin na maging Senate President muli kapag siya ay nanalo, ayon kay Soto, ang pangunguna sa Senado ay depende kasi yan sa magiging pasya ng kanilang mga kasamahan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinakahalagahan. Mahigpit ang gagawing pakikipag-ugnayan ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga komunidad habang papalapit ang halalan. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., bahagi ito ng gagawin nilang pagbabantay para sa ligtas at payapang halalan sa 2025. Sinabi pa ni General Nartates na partikular nilang tututukan ang threat groups o local terrorist groups, pati na ang communist group at criminal gangs. Sa ngayon, anya ay wala pa naman silang nakikitang problema sa mga lugar sa Metro Manila, subalit magpapakalat pa rin sila ng mga tauhan sa ground upang maiwasan ang mga insidenteng may kinalaman sa halalan. Pinaka-importante naman yan is, of course, we engage the community so that we narrow down or identify threats. Yung threats will come from the local terrorist group, the communist terrorist group, as well as the
criminal gangs. Ito ang makakapag-disrupt ng ating peaceful election, particularly ang potential or private armed groups. Ito yung mga goons, ito yung nananakot para magka-impluensya sa mga voters natin na makapili ng malaya. Seryosong pag-aaralan ng Commission on Elections o COMELEC ang panukala ng Philippine National Police na maagang pagpapatupad ng gun ban sa bansa. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, maraming ikinukonsidera dito dahil marami ang apektado nito. Paliwanag ng tagapagsalita ng komisyon, saklaw rin anya nito hindi lang ang baril kundi pati ang controlled chemicals at explosives. Naiintindihan po namin na maganda po ang layunin ng PNP, pero kailangan din po nating unawain na ang gun ban po ay hindi lang naman para pigilin natin yung pagdadala ng baril, may mga maapektong industriya po ito. Desidido ang gobyerno ng Pilipinas na mailikas agad sa lalong madaling panahon ang mga Pilipinong naipit sa gulo sa Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers, may contingency plan na sila para sa repatriation ng overseas Filipino workers. Ito ang balita ni Nel Mariboho. We are ready to assist our OFWs there. Around 63 is ready for repatriation, awaiting for flights. 63 Pilipino ang nakahanda ng ilikas ng pamahalaang Pilipinas mula sa Lebanon. Ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, kukuha na sila ng chartered flights na susundo sa mga Pilipinong nasa Beirut. Ito ay matapos makansela ang September 25 flight ng 15 OFWs sa Lebanon. As a consequence, we are trying to provide for chartered flights. No, we're talking to some airline companies so that the chartered flights will be able to accommodate, for example, no less than 300 overseas Filipino workers from Beirut. Bukod dito, nakahanda na rin ang contingency plan ng paglilikas sa pamamagitan ng land travel papuntang Damascus sa Syria. Ayon sa DMW, nasa 111 na OFWs ang nasa mga shelter sa Lebanon at may panibagong nasa 100 ang pinoproseso na ang kanilang repatriation. Ayon kay Yusek Olalia, tinutulungan na nila ang mga OFW na makakuha ng exit permit at maging ng travel emergency documents para sa mga naiwan o kinuha ng employer ang kanilang pasaporte. Pumayag yung immigration official na i-accommodate po, na i-process yung remaining natin ng mga OFWs na gustong umalis kaya lang walang exit permits from their immigration. So kahit sarado po yung Lebanese government offices doon, nakausap po ng ating labor attaché through some connections at ginagawa na po as we speak. Tiniyak ng DMW na ginagawa na nila ang lahat para agad na mapauwi ng bansa ang mga Pilipinong naiipit sa gyera sa gitnang silangan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakipagpulong si Justice Secretary Crispin Remulla sa pamahalaan ng Timor-Leste sa isinagawang state visit doon kasama ang delegasyon ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng DOJ na nakipagkita si Secretary Remulla kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta upang talakayin ang ilang usapin. Kabilang dito ang hiling ng Pilipinas na mapauwi na si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. para harapin ang mga kasong may kinalaman sa pagkamatay ni dating Governor Roel Digamo. Naaresto si Teves sa Timor-Leste batay sa Interpol notice na inilabas laban sa kanya. Kasalukuyan pang dinidinig sa korte doon ang extradition case ng dating kongresista. Ayon sa DOJ, ipinarating umano ni Secretary Remulla kay President Ramos Horta ang hiling ng kooperasyon ng Pilipinas sa pagpapauwi kay Teves. Tinalakay din sa pulong ang pagpapatupad ng total ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Gayon din ang posibilidad na lumipat sa Timor-Leste ang mga operator ng illegal POGOs na pinalaya sa Pilipinas. Pinag-usapan din ang issue sa seguridad, international cooperations at diplomatic exchanges ng dalawang bansa.
Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang value-added tax o VAT on digital services. Sa oras na maipatupad ang pataw na buwis, 100 bilyong piso ang kikitain ng gobyerno. Ngunit papaano naman ang mga tumatangkilik sa mga online streaming platform? May napipinto kayang pagtaas sa subscription fee. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So pwedeng magkaroon ng price increase, but again, I think it would be minimal. Hindi naman yan 12% automatically mag-i-increase sila. Also commensurate and same rate. Nagbabanta ang pagtaas ng subscription fees o ang halaga ng mga serbisyo o produkto na mga nasa ilalim ng tinatawag na non-resident digital services. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang value-added tax o VAT on digital services sa Malacanang kanina. Sa ilalim ng bagong batas, papatawan ng 12% VAT ang foreign digital services tulad ng online search engines, online marketplace, cloud services, online media, online advertising at digital goods. Makakasama rito ang mga popular na digital platform gaya ng Netflix, Amazon, Disney Plus at Spotify. Kung tutuusin, ayon kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr., hindi na dapat ipasa pa sa mga consumer ang ipapataw na VAT sa digital services. Nagbabayad na naman talaga dapat sila from the very beginning. So they should have incorporated that yung concept ng VAT na yan sa simula pa lang during their pricing. Ayon sa Department of Finance, exempted sa 12% VAT ang mga educational services tulad ng mga online courses at webinars ng mga private institutions. If you're going for subscription, the consumer should be a school that is registered or accredited again by DepEd, TESDA, and CHED, as well as, if the subscriber is a government education institution. So information would be required by the BIR when the person subscribes. Kung hindi makakasunod sa bagong batas na ito, maaaring ipablock ng BIR ang isang digital platform dahilan upang hindi na sila makapag-operate sa Pilipinas. Aabot sa mahigit 100 billion pesos ang kikitain ng gobyerno sa susunod na 5 taon dahil sa bagong batas na ito. Ayon kay Pangulong Marcos, ilalaan ito sa mga mahalagang proyekto ng pamahalaan. For the next 5 years, we estimate to collect 105 billion pesos from this measure. This is enough to build 42,000 classrooms, more than 6,000 rural health units, 7,000 kilometers of farm-to-market roads. Additionally, 5% of the revenues generated by this law will be allocated to our creative industries. Layon din ng bagong batas na ito na maging patas ang pagnenegosyo lalo na sa panig ng mga tradisyonal na nagnenegosyo na walang kakayahan na pumasok sa digital platform o digital businesses. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Karamihan ng mga naghain ng Certificate of Candidacy sa COMELEC NCR office sa San Juan City ngayong araw ay mga nagnanais maging kinatawan ng Maynila, Malabon at Caloocan. Ilan sa mga ito mga kaanak ng naging mga mambabatas na, ang iba naman ay mga bagito sa politika. Ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, sino-sino itong mga kaanak ng mga politiko na nag-file ng kanilang COC dyan? Monica, 8 aspirants sa pagiging kongresista ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC dito sa Convention on Elections National Capital Region o COMELEC NCR office dito sa San Juan City. Sa ikalawang araw yan ng filing ng COC. At gaya sa unang araw, yung kahapon, may mga taga-suporta rin kasama ang ilang House Solon wannabes sa Metro Manila. Ang mga naging at kasalukuyang mambabatas ang nag-file ng kanilang kandidatura para maging miyembro ng Kamara de Representantes sa susunod na taon. Kabilang narito ang anak ng dating senador na si Tessie Aquino Oreta. Tatakbo si dating Malabon Mayor Antolin Oreta bilang kongresista sa Lone District ng lungsod. Pakinggan natin ang pahayag ni Antolin Oreta.
My mom was a congresswoman a long time ago. I guess I'm following in her footsteps. I can apply all the things I learned as a mayor sa Kongreso. So para magawa natin mga legislation na makakatulong, hindi lang sa Malabon, but sa buong Pilipinas. Ang asawa naman ni third-termer Manila 4th District Representative Edward Maceda nais humalili sa maiiwang pwesto ng asawa. Time, after 3 terms of my husband. Kapareho ho ng asawa ko, good governance, common good, and for the welfare of our constituents. Mga dati nang naging kongresista, ang iba dito dating nakapagsilbi ng 3 magkakasunod na termino. Bilang kongresista ng Malabon at Navotas mula 1998 hanggang 2007 at naihalal muli bilang congressman ng Malabon mula 2016 hanggang 2019. Kung mayroong mga dati nang nakapagsilbing House lawmakers, mayroon namang bagito sa politika. Pagpapatatag sa pamilya ang isusulong ng mga panukalang batas ng isang congressman wannabe sa Makati. Para mas tumibay ang ating pamilya na siyang pundasyon ng ating bayan. Maggagawa ako ng mga batas na magpapatibay sa bawat pamilya. O Monica, para sa kaalaman ng ating mga kasangbahay sa buong Metro Manila, ang mga lungsod ng Quezon at ng Maynila ang may pinakamaraming congressional districts. So kung tatayahin natin 21 na ang nakapag-file ng kanilang kandidatura para maging kongresista sa buong Metro Manila at nasa 200 ang tinatayang aspirants na magiging House Solon sa susunod na taon. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa San Juan City. Nais paimbestigahan ng isang kapwa mambabatas si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa House Committee on Ethics kasunod ng ginawa nito sa plenaryo ng Kamara nang nakasalang pa sa deliberasyon ang panukalang pondo ng Department of Health o DOH noong September 25. Partikular na ang pagtatangka nitong pigilang tapusin ang deliberasyon at agawin ang mikropono mula kay House Senior Deputy Minority Leader at Northern Samar 1st District Representative Paul Daza. Kinondena ni BHW Party List Representative Angelica Natasha Co ang sponsor ng budget ng DOH, ang anyay unparliamentary at magaspang na inasal ni Congressman Lee. Anya noong mga panahong iyon, dinuro-duro sila ng kapwa mambabatas. It's a conduct unbecoming. I mean, for him to threaten 2 women legislators while interpolating and while sponsoring the budget of DOH, I don't think is right. Talagang titindigan ko po ito because although hindi kami physically hurt, but there was the threat of it. Hinihiling nito sa House Committee on Ethics na imbestigahan ang naging aksyon ni Representative Lee. Gayon din ang kanselasyon ng Foreign Travel Authority nito sa mga susunod na buwan. Nais din nitong mag-public apology ang kapwa kongresista. Malabong makapasa sa 18th Congress ang panukalang anti-political dynasty sa national positions. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Chisa Escudero kasabay ng nalalapit na halalan sa susunod na taon. Ayon sa mambabatas, marami pang katanungan at definisyon ang dapat maisaayos bago pa ito maipasang bilang batas. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang anti-dynasty konsepto lamang na binitiwan sa saligang batas. Marahil, yan ang dahilan kung bakit konsepto lamang ang binanggit din sa saligang batas dahil sila mismo, nung nagdedebate sila, hindi pa nila kayang i-define at i-outline ano nga ba yung dapat na maging laman nun. Kaya ipinasa na lamang sa Kongreso.
Wala pa ring batas na pumipigil kung sinong nais tumakbo at wala ring limitasyon kung sinong pwede o bawal iboto ng ating mga kababayan. Ito ang binigyan diin ni Senate President Francis Cheese Escudero sa gitna ng filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Paliwanag ng mambabatas, may mahabang debate na tungkol sa usaping ito sa mga nagdaang panahon. Bunso dito ng definisyon ng political dynasty at mga lituntunin na nakapalibot dito. Ilan sa mga katanungan na hanggang ngayon hindi pa nasasagot ng mga nagpapanukala. Ang assumption nila ay isang malaking sindikato ang lahat ng pamilya na hindi naman siguro ganun yun. Nakikita natin maraming mga magkakamag-anak sa eleksyon dot, nagdaang eleksyon na naglalaban-laban, nag-aaway-away. Ito ang mga katanungan na dapat sagutin ng panukalang batas na yan, na marahil isang rason kung bakit hindi pa nga naipapasa ay hindi pa masagot yung mga tanong na yun. Nilinaw naman ni Senate President Francis Escudero na hindi imposibleng maisabatas ang anti-political dynasty. Gayunman, natitiyak niya na maliit ang tsansa na agad itong maipapasa. Sa Kongreso ito, that will be a factual statement. Pero ulitin ko, sa House wala pang lumalabas din na version, so kahit magpasa ang Senado, wala. Pero maganda nga makita, sana yung mga nagsusulong talaga nito at naniniwala dito, pag-aralan, suriin kung ano nga ba yung tamang version at formula na magbibigay ng laman dito sa konseptong ito. Ayon pa kay Senador Cheese, kung nais talagang itulak ang pagsasabatas ng anti-political dynasty bill, posible itong gawing paisa-isa sa bawat institusyon. Gaya na lang ng pag-iral nito sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM at Sangguniang Kabataan o SK. Sa hulian niya, hindi maaring ipagpalagay na hindi alam o mga botante kaugnay ng kanyang pagpapasya. Sa halip ay ituring na alam ng botanteng Pilipino ang kanyang pagpapasya at desisyon niya na maglagay ng isa o dalawang kandidato mula sa isang pamilya. Asher Cadapat Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nananatiling kumpiyansa ang Senado na maisusumite nito ang proposed 2025 national budget bago matapos ang taon. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, on track ang Finance Committee na matapos ang deliberasyon sa panukalang pambansang pondo. Nakatakda naman anyang isumite ng Kamara ang General Appropriations Bill o ang bersyon ng budget ng mababang kapulungan ng Kongreso sa October 25. Kasunod nito ay ang filing ng Senate Committee Report sa November 4, pagkabalik ng Senado mula sa session break at mai-sponsor ang panukalang budget sa kasunod na araw. Inaasahang magsisimula naman ang interpellation sa General Principle sa November 5 o 6 at magpapatuloy ang plenary debate sa kasunod na linggo. Pagkatapos ito ay inaasahang maaprubahan na ng Senado ang proposed budget sa loob ng 2 linggo. Bago kami mag-adjourn, kailangan yan mapadala sa Malacanang dahil wala na kaming sesyon. So inaasahan namin maaprubahan ng budget within at the latest, the second week of December, at the earliest, first week of December. Matapos ang pananalasa ng bagyong Julian na nagdulot ng malalakas na pagulan at pagbugso ng hangin, idineklara na ang state of calamity sa lalawigan ng Batanes. Agad namang tinulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 2 ang mga pangangailangan ng mga nasalanta. Samantala, tuloy-tuloy ngayon ang isinasagawang pag-inspeksyon at pagkukumpuni ng mga nasirang linya ng kuryente ng Batenelco. Ito ang balita ni Grace Doctolero, live. Magandang gabi, Grace. Kumusta na ang mga naapektuhan ng bagyong Julian sa Batanes at ano ang ginagawa ngayon ng lokal na pamahalaan? Yes, June, ang DSWD Field Office Region 2 ay patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Batanes upang masiguro ang mabilisang pagtugon sa mga apektadong mamamayan. Isa ang Batanes sa mga matinding tinamaan ng bagyo kung saan itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 4. Ayon sa datos nga ng ahensya mula sa mga lokal na pamahalaan ng lalawigan, aabot sa 6,506 na pamilya o katumbas ng 19,091 individual ang naapektuhan ng kalamidad.
Sa bayan ng Basco, 31 na bahay ang nasira habang 134 naman ang partially damaged. Bilang tugon, ang Provincial Local Government Unit ng Batanes at mga uniform personnel agarang namahagi ang DSWD Region 2 ng 2,732 na family food packs sa mga residente ng Basco. Ang mga FFPS na may kabuang halagang higit 1.9 million ay nagsilbing tugon sa pangangailangan pagkain ng mga apektadong pamilya. Bukod sa mga naipamigay na tulong, nakahanda ring magpadala ang ahensya ng 2,000 na 6-liter bottled water at karagdagang FFPS bilang suporta sa patuloy na pangangailangan ng lalawigan. Ipagpapatuloy bukas ang mga relief operations sa iba pang mga lugar na apektado ng bagyo. Sa kasalukuyan, nagsasagawa rin ng inspeksyon ang matauhan ng Batanes Electric Cooperative o Batanelco sa mga linya at poste ng kuryente sa mga bayan ng Basco at Mahataw, Batanes. Pagkatapos ng inspeksyon, aasahang sisimulan na rin nila ang pagkukumpuni ng mga ito. Samantala, makikita sa mga larawang ibinahagi ng Batanelco ang pinsalang iniwan ng bagyong Julian sa lalawigan. Dahil nga sa lawak ng pinsalang idinulot ng Typhoon Julian, ang buong probinsya ng Batanes ay isinailalim na sa state of calamity. Ayon sa inisyal na report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC Emergency Operations Center, nasa 172 na pamilya ang lumikas at 1,463 ang estimated damages o damaged houses. Ito ay totally and partially damaged. Yun sa ngayon nga umabot naman sa 611 million ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, June. Alam mo, Grace, pagkaganyang sinalanta talaga ng malakas sa bagyo, hindi lang linya ng kuryente. Paano naman yung linya ng mga komunikasyon doon, lalo ng mga telco? Yes, Jun, hanggang ngayon nga ay hirap pa rin tayo sa komunikasyon dito nga sa Batanes, lalo na kanina. Tinatawagan din natin kanina si Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer ni Dan Isdacul na hindi talaga o hindi maganda ang kanilang komunikasyon. Ganon din si Governor Kayko kanina sa kanilang pag-iikot. Putol-putol yung ating komunikasyon sa kanila dahil nga sa hindi magandang signal sa kanilang lugar. Sa ngayon nga, June, ang kailangan talaga nila na pangunahin ay tubig, yung mga bottled water at pagkain para sa mga nasalanta nitong bagyong Julian sa Batanes. Right. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nagkaroon ng pagsabog ang Bulkang Taal bandang alas 4:30 ngayong hapon batay sa anunsyo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Ngunit bago pa ang naranasang pagputok nito ngayong hapon, nakapagtala na ang PHIVOLCS ng 5 phreatic eruption. Sa ngayon, nananatiling nasa alert level 1 ang bulkan. Patuloy ring inaantabayanan ang iba pang detalye sa ilalabas ng PHIVOLCS patungkol sa nangyaring pagputok nito ngayong hapon. Maaari nang makaboto ng kinatawan sa House of Representatives ang 10 Embo barangays na dating bahagi ng Makati na ngayon ay kabilang na sa Taguig City. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, mahalagang maipagkaloob sa mga residente ang karapatang makaboto at makapili ng kinatawan ng kanilang lugar. Bunsod nito, maaari na ring tumakbo ang sinumang residente ng mga nasabing barangay. Dagdag pa ng COMELEC, naglabas sila ng desisyon alinsunod sa resolusyon ng Senado at City Council ng Taguig na hinati sa 2 distrito ang mga barangay. Ang 3 barangay ay mapupunta sa 1st District at ang 7 sa 2nd District ng Taguig. Una nang sinabi ng COMELEC na maaaring hindi makaboto ng kinatawan ng Taguig dahil hindi malinaw sa desisyon ng Korte Suprema kung saang distrito sila ilalagay. Undecided pa rin ang Duterte clan kung sasabak pa ba muli sa national position. Ito ang mariing sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media matapos maghain ng kanyang anak ng Certificate of Candidacy na si Rodrigo Duterte II bilang representative sa 1st District ng Davao City sa ilalim ng Partidong Hukbong ng Pagbabago, hugpong sa
Tawong Lungsod o HNP-HTL. Ayon kay Congressman Duterte, maguluan niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap sa pamilya kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. Wala pa ko kabalo kay sa karon ang akong asawa o akong duha ka anak. Murag di naman ganahan nga lansar ko kay tungod aning gubot lagyan ng administrasyon against sa mga Duterte. So amo pa istoryahan pamilya kung unsa gyud. Mahibala na ninyo. Hantod October 8 ra man itong filing. Nasa 20% ang attrition rate o bilang ng mga estudyanteng tumitigil sa pag-aaral ayon sa Commission on Higher Education. Ngunit nila mas mababa na ito kumpara noong panahon ng pandemya at patuloy naman ang kanilang mga hakbang upang mas mapababa ang bilang ng dropouts. Ito ang balita ni Jed Neresina. There's an emerging reason which is medical mental health concerns that we did not expect this previously. It's coming out. And then panglima lang yung academic difficulty. Mental health issues. Ito ang isa sa 5 dahilan na inihayag ng Commission on Higher Education o CHED kung bakit maraming mga estudyante ang nagda-dropout o tumitigil na sa pag-aaral. Ayon kay CHED Chairman Prospero de Vera III, nakita nila na sa kasalukuyan ay mas marami ang nagda-dropout dahil sa mental health concern kumpara sa mga nahihirapan sa pag-aaral. Mental health concerns is higher as a reason for stopping than academic difficulties. So it's not really because they are having difficulty studying, but their mental health has really been affected. Gayunman, bumaba na ang porsyento ng mga humihinto o umaalis sa paaralan. Batay sa survey ng CHED, 5 ang nakita nilang pangunahing dahilan bakit nagda-dropout ang mga bata. Una riyan ang problemang pinansyal, sinundan ng problema sa pamilya, relokasyon, ang lumilitaw na mental health concern at hirap sa pag-aaral. Sa kabila ng mga ito, siniguro naman ng CHED na gumagawa sila ng mga hakbang upang mapababa pa ang bilang ng mga estudyanteng tumitigil sa pag-aaral. We are working with Miriam College to roll out training of guidance counselors in schools and also the support staff on how to identify mental health concerns. And we have a project with Unilab because they have a toolkit already on mental health which we are rolling out to the schools. Ayon kay Dr. Camille Garcia, isang psychologist, access sa gadget o social media ang isa sa pinanggagalingan ng health concerns sa mga kabataan. Partikular na ang hindi maiwasang pagkukumpara ng sarili sa mga nakikita sa social media. SOCMED can create a certain reality wherein naiiba yung standards natin. Parang sinasabi mong ganito na, yung mga expectations, yung unrealistic standards na parang, di ba pag sinasabing ganito na, the end thing is kailangan ganitong itsura mo. Bukod dito ang pressure aniya na nakukuha sa mga taong nasa paligid. Pressure ng magulang mo na kailangan mag-aral ka, pero sabi ng mga kaibigan mo, nakikita mo naman sa mga kaibigan mo dahil nag-excel sila, mas umaangat sila, mas may buying power sila, ikaw ganito lang ang kaya mo, apektado ka na. Dagdag ni Dr. Garcia, kung hindi kayang makipagsabayan sa kung ano man ang ginagawa ng mga tao sa iyong paligid, huwag na itong ipilit. Ayon kay Dr. Camille, makatutulong kung magiging tapat tayo sa ating nararamdaman at kung kinakailangan ng tulong o makakausap, payo niya na huwag mag-alinlangan na humingi nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang Department of Education na hindi obligado ang public school teachers na magturo ng higit sa 6 na oras kada araw. Batay sa inilabas na guidelines tungkol sa workload ng mga guro, sinabi ng DepEd na may overload pay ang mga guro kung lalagpas sila ng hanggang 2 oras sa 6-hour teaching limit. Kung mas maiksi naman sa 6 na oras ang ginawang pagtuturo, ay maaari naman silang gumawa ng iba pang teaching-related tasks, ngunit dapat ay nakabatay pa rin ito sa oras ng kanilang trabaho.
Binigyan din ng DepEd na maaari makakuha ng vacation service credits ang mga guro na hihigit pa ang trabaho sa regular na teaching load. May opsyon din silang gawin ang iba pa nilang trabaho sa loob o labas ng paaralan at i-report na lamang nila ito sa pamamagitan ng locator slips, logbooks o certificates. Ayon sa DepEd, ang bagong guidelines ay bahagi ng pagsisikap na mapagaan ang trabaho ng mga guro at mabigyan sila ng nararapat na kompensasyon. Kaalaman po, hindi nyo ba nagtatanong bakit merong mga black sand beaches? Itim ang kanilang mga buhangin. Tara, alamin natin. Ganito po kasi yan. Ang mga black sand po, kapag nakita nyo malapit dito sa mga dagat, nakakita kayo ng itim na buhangin, ibig sabihin po niyan ay merong malapit na bulkan. Ang mga black sand po kasi ay mga lava na nalubog sa tubig at sa paglaon ng panahon ay naging mga itim na buhangin. Imaginein mo to. Kapag ang isang lava na mula sa sumasabog na bulkan ay napunta sa dagat at lumamig at nadurog, yan po ang nagiging itim na buhangin o black sand. Kaya po yung black sand, hindi lang po yan basta kakaibang kulay, kundi isa itong bakas na mga bulkan na nag-iiwan po ng magandang anyo sa atin pong mga dalampasigan. Astig, di ba? Kaya next time na makakita ka ng black sand o itim na buhangin, alam mo na merong kwento ng bulkan sa likod nito. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Parang mga uragon yung mga extra ni ano doon ni Monokson. Ni Monokson. Nasa beach itim, kaya pala itim Ngayon ko lang nalaman yun Pero maganda yun, yung naglalakad siya sa barefoot sa sand. Grounding. Oo, maganda sa yan, sa balat, Parang natural exfoliant yan. Ating mga sand sa dagat. May kinalaman sa skin pala si Monica. May alam pa kasi yun napansin ko kapag kumaring yung medyo kumakapal na yung kalyo. Tapos gusto mong yung natural lang na masya-shed off yung mga dead skin cells. O di ba nagka-what tayo bigla? Ayan, pwede tayong pumunta sa dagat kasi parang natural exfoliant. Mga rin yung kalyo ko Parang kailangan natin magdanon sa dagat. Lakad-lakad sa dalampasigan. Buhangin na. Yan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po at shout out kina Josie Tulyao, gayon din po kay Rose Padrigan at Jaime Ruar. Maraming salamat din kay Andoy Medina, Villa E. Mandaguio, tama ba pagkakasabi ko, at kay Jocelyn Almendral. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 33 at 4 na nagsasabi, sapagkat ang salita ng Panginoon ay matuwid at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. . 「
Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.